Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nasa Jakarta, Indonesia na, pero Bureau of Immigration blanco pa rin kung paano nakaalis ng bansa. Philippine National Police malapit nang matumbok ang bunker na pinaniniwala ang pinagtataguan ng puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Pagpapataw ng multa sa mga walang RFID o kulang sa load, ipinagpaliban sa Oktubre. Sa MBC TV correspondents, 28 anyos na bangkero patay matapos tamaan ng kidlat sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Fnatic Onic, Smart Omega nanguna sa Week 2 ng MPL Philippines Season 14. At sa Showbiz Spotted, Aaron Villena may revelasyon tungkol sa pananamantala umano sa kanya ng isang direktor. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, where did Alice go? Kung tatanungin ang Bureau of Immigration, Commissioner na si Attorney Norman Tansingco, nasa Jakarta, Indonesia na. Kasabay nito, mahigpit namang binabantayan ng kanilang Indonesian counterparts ang bawat galaw ng dating alkalde. Naritong ulat ni Nicole Lopez Powayan. Na-monitor ng Bureau of Immigration na nasa Jakarta, Indonesia ngayon ang dismissed mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sa interview ng 2x2 kay Immigration Commissioner Attorney Norman Tansingco, sinabi nito na bantay sarado ng Indonesian Immigration Authorities si Guo. May confirmation tayo na nasa Jakarta, Indonesia po siya ngayon. Hindi pa siya nakakalabas kasi binabantayan na rin siya ng Indonesian Immigration kung dadaan man din siya sa regular na ports of exit. May kaugnayan na tayo sa kanila na kung makita nila, i-intercept nila, din i-turn over sa atin. Pero hanggang ngayon, inamin ni Tansingco na palaisipan pa rin sa kanila kung paanong nakalabas ng Pilipinas ang kontrobersyal na dismissed mayor. Sa kasalukuyan, sinabi ni Tansingco na may sighting sila ni Guo ukol sa naging ruta at galaw nito. Tinitrace natin siya ngayon, kung nasaan siya ngayon, nakuha na natin, galing siya ng airport ng Jakarta, kung saan siya nagpunta. Humingi lang po ako ng kasi hindi pwede namin madetalye masyado yung mga ginagawa ng Indonesian Immigration sa kanila. Pero may sighting po as of now? Yes po, nakuha din natin po yung sinakyan niyang galing airport kung saan siya pumunta. Nakausap na natin yung mga dapat kausapin doon na mga makakapagbigay ng impormasyon. Bukod kay Guo, tinitingnan din ng BI ang kasamang Chinese ni Guo na isa ring person of interest sa Pilipinas na si Wu Duan rin na nasa lookout bulletin. Sabi ni Tansingco, si Wu ay may ugnayan din sa Pogo sa Porac, Pampanga at umaalalay sa mga biyahe ni Alice Guo. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimula na kaninang umaga ang Senate probe sa kapatid ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo. At una nga sa mga tanong na gusto nilang masagot, paano sila nakalabas ng bansa na walang record sa mga ahensya ng pamahalaan? Ang mga detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Ikinasa na ngayong umaga ang pagsalang sa investigasyon sa kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at kasamahan nito na si Cassandra Leong na kapwa na aresto sa Batam, Indonesia.
Ito ay sa tatlong Senate Committee na Justice and Human Rights ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros at Committee on Public Services ni Senador Raffy Tulfo. Ayon kay Hontiveros, uno sa gusto nilang maliwanagan ay kung paano sila nakalabas ng bansa na walang record ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration at CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil hanggang ngayon ay wala pang linaw kung paano sila nakalabas ng bansa maliban sa entry sa passport ni Mayor Alice Go noong July 18 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sina Sheila Go at Cassandra Leong ay niugnay sa operasyon ng dalawang malalaking pogo hub na sinalakay sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Maliban sa kanila, imbitado din sina Attorney Stephen David, ang abogado ni Mayor Alice na paulit-ulit na nagsasabing nasa bansa ang kanyang kliyente. At si Attorney Elmer Galicia na nagsabing nakita niya personally si Mayor Alice nang nagpanotaryo sa kanya noong gabi ng August 14 sa San Jose del Monte, Bulacan. Kabilang din sa mga hihinga ng paliwanag ang mga opisyal ng Bureau of Immigration, ang CAAP, MIAA, NBI, DOJ at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa nagpapatuloy pa rin na hearing, sinabi ni Sheila Guo na sumakay sila ng bangka at barko nang umalis sa Pilipinas. Base sa testimonya ni Sheila, sinundo sila ng 3 van sa bahay sa Tarlac. Bumiyahe ng halos 5 oras lampas ng Maynila bago sumakay ng bangka. Lumipat ng malaking fishing vessel saka bumiyahe ulit ng matagal. Kumpiyansa naman ng pambansang pulisya na malapit na nilang matunton ang pinaniniwalaang bunker hideout ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y kaugnay ng na-detect nilang heartbeats sa ilalim ng lupa ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga detalye ibabalita ni Edniel Parosa. Positibo ang Philippine National Police na malapit nang matumbok ang underground bunker kung saan pinaniniwalaang nagtatago si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakatutok na lamang sa isang lokasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound ang isinasagawang pagsuyod ng Davao Regional Police Office. Tiniyak umano ni Pro 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na malapit nang makita ng otoridad ang entrance sa bunker kung saan na-detect ang tibok ng puso ng ilang individual. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na nahagip sa radar ang naturang heartbeat sa lalim na 20 to 30 meters. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na natin matumbok kung sino itong nasasaga po nitong penetrating radar po natin. Samantala, hawak din umano ng PNP ang ilang ebidensyang magpapakitang gawa-gawa lamang ng KOJC ang ilang insidente ng pagkakasugat ng kanilang hanay dahil sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga akusado. Sabi ni Fajardo, nakunan sa video ang sadyang pananakit ng ilang KOJC members sa kanilang sarili para maipakitang umano'y pang-aabuso ng mga pulis. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat nang sumuko ang puganteng KOJC leader na si Apollo Kibuloy alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mga miyembro. Paliwanag ng isang abogado, mananatili itong pugante hanggat hindi ito hinahara o hinaharap ang patong-patong na kasong isinampa laban sa kanya. Ang balitang yan tinutukan ni Kyle Bulyas. Dapat nang harapin ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang mga kaso laban sa kanya upang hindi na madamay pa ang mga tagasunod nito. Kaugnay ito na nagpapatuloy na standoff sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng KOJC sa Davao City dahil sa isinisilbing arrest warrant kay Kibuloy. Ayon kay human rights lawyer Attorney Shell Jokno, hanggat hindi siya nahuhuli, mananatili siyang isang pugante sa mata ng batas, gayong mayroong warrant of arrest laban sa kanya mula sa Senado, Kongreso at sa iba't ibang korte sa bansa.
Kaugnay nito, binigyang diin ni Diokno na dapat pa ring matiyak ng hanay ng kapulisan na naaayon pa rin sa batas ang paraan ng pagsisilbi nila ng warrant laban sa puganteng pastor. Dalawang bagay yan. Unang-una, bawal gumamit ng excessive force ang law enforcement natin pag sila yung mag-implement o magpapatupad ng either warrant of arrest or search warrant. At the same time, yung mga ando naman sa KOJC ay dapat igagalang nila ang lawful authority. Para naman aniya mapatunayan ang mga alegasyon ng excessive force at overkill umanong operasyon ng PNP, dapat suriin ang mga body cam na suot ng kapulisan. Paliwanag ni Diokno, nasa batas na dapat mayroong suot na body cameras ang mga magsisilbi ng warrant at dapat ding mayroong recording ang kabuuan ng operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ipinagpaliban naman ng Department of Transportation na DOTR sa Oktubre ang pagpapataw ng multa sa mga walang RFID o di naman kaya hindi sapat ang load. Paliwanag ng ahensya, magsisilbing panahon para sa information campaign ang karagdagang 1 buwan na palugit sa mga motorista. Magbabalita si Val Gonzalez. 1 buwan na ipinagpaliban ng Department of Transportation ang implementasyon sa bagong guidelines sa paggamit o pagdaan sa mga toll expressways. Itong inanunsyo ngayon ng DOTR kasunod ng nalalapit na pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular 2024-001 o ang revised guidelines for all vehicles traveling on toll expressways. Sa ilalim ng nabanggit na bagong panuntunan, pagmumultahin na ang lahat ng mga motorista na walang nakakabit na valid electronic toll collection device gaya ng RFID. Kabilang din sa pagmumultahin ang mga nagmamaneho ng sasakyan na kulang ang load o walang load ang kanilang mga RFID batay sa unang abiso ng DOTR. Dapat ay sa darating na Sabado na o sa Agosto 31 ipatutupad ang kautusan, pero ipinagpapaliban na ngayon hanggang sa darating na Oktubre 1. Layon ng bagong guidelines na mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza na naaantala ng mahabang pila dahil sa mga sasakyan na walang RFID o walang load ang kanilang RFID. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang 30 araw na deferment o pagpapaliban ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga tollway operators na magsagawa ng malawakang information campaign at maipabatid sa mga motorista ang bagong patakaran. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng esports, na-secure ng Fnatic Onic ang top spot sa Week 2 ng MPL Philippines Season 14. Yan ay dahil sa perfect 3-0 standing nito mula nang magsimula ang liga. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nananatiling undefeated ang Fnatic Onic sa Week 2 ng MPL Philippines Season 14. Yan ay matapos nitong maipanalo ang nail-biting best-of-3 match kontra defending champions Team Liquid Echo. Sa Game 1, na-secure ng jungler na si King Kong Perez ang objective sa 18-minute Lord Dance. At sa mga sumunod na minuto, nakascore naman ang Maniac killing streak si Duan Keldra Pillas para tuluyang makuha ang opener win. Bagamat natalo sa Game 2, nakahanap ng paraan ng Fnatic Onic para makabawi sa Game 3 sa pangunguna pa rin ni Keldra. Sa ibang laban, bagamat nabigo sa match-up kontra Aurora, nasa ikalawang spot pa rin ang Smart Omega sa team standing. Samantala, narito ang mga tapatang dapat abangan sa Week 3 ng MPL Philippines Season 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. DOH, hinimok ang publiko na magsuot ng long sleeves o jacket, pantalon kontra Mpox. Trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas. Vice President Sara Duterte bumaba ayon sa Okta Research. Sa MBC TV Sports, dating Ascal's coach Seven Goran Eriksson pumanaw na sa edad na 76. At sa Showbiz Spotted, Jackie Chan magsisilbing torchbearer sa Paralympics. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Daraga Mayor Carlwin Baldo na isa sa mga akusado sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe sumuko na. Para sa mga detalye, babalita yan ni RH18 Ruel Saldico. Ruel, go ahead. Ruel? Go ahead, RH18 Ruel Saldico. Yes, Ruel. Yes, ngayong araw na ito ay sumuko or inaresto ng PMP si Mayor Carlwin Baldo ng Daragalbay na sasabing di mo na yung suspect sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batucabe. Si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Region Director ng PMP sa Bicol, kumpirmasyon kung talaga itong inaresto or sumuko sa PMP Kamalig. So General, kumusta po yung detalye nitong pagka-aresto po kay Mayor Carlwin Baldo? Sir Ruel at Ma'am Karen, magandang hapon po sa ating lahat at sa kikinig na nanonood sa DCRH TV po. Magandang hapon po, General. Go ahead po, General Ruel. Ma'am, ang nangyari po, ma'am, sinamahan ng kapatid niyang mayor, si Mayor Carlwin Baldo. Sinamahan, ang kapatid niya po kasi, ma'am, mayor ng Kamalig Albay, si Mayor Kaloy Baldo, sinamahan yung kapatid niya sa Kamalig Municipal Police Station para sumuko. Ngayon, walang kopya po ng warrant of arrest yung Kamalig. Kaya tinawag nila yung CIDG Albay na siyang may hawak ng warrant of arrest. Kaya nung pagdating, doon po sinerve yung kaya masasabi natin, ma'am, na pag punta doon ay nag-turn in siya ng sarili at sinerve yung Go ahead, General. Ng confusion po, ma'am. Hello, Ma'am Karen. Narinig po? Opo. Go ahead po. Yes, ma'am. Yun po ang nangyari, ma'am. So, sa ngayon, nasa kustodiya ng Kamalig Municipal Police Station si Mayor Carlwin Baldo po, ma'am. Roel? Yeah, so General, so ngayon po ay kompleto mong detalye na siya po ay naresto ng CIDG ng PMP Region 5. So kaya kumusta po ang kalagayan po ngayon ni Mayor Carlwin Baldo? Nag-conduct po ng medical exam sa kanya, sir, at ngayon po ay nag-ready na rin tayo ng papers papunta sa Manila RTC kung saan doon nanggaling yung warrant of arrest. At hihintayin po natin, sir, kung ano po ang direktiba sa atin ng korte kung paano siya i-commit or ito-turn in po doon sa korte po, sir. Ma'am Karen, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Region Director ng PB sa Bicol. Maraming salamat po, Sir General. Thank you po, Sir Ruel at Ma'am Karen. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH18 Ruel Saldico. Sa iba pang mga balita, kasabay ng bagong napaulat na kaso kahapon, hinimok ng Health Department ang publiko na magsuot ng mahabang damit tulad ng long sleeves at pantalon bilang karagdagang proteksyon mula sa banta ng Mpox. Pakinggan natin ang ulat ni Giselle Ricafort. Hinikayat ng kagawaran ng kalusugan ng publiko na magsuot ng long sleeve o jacket at pantalon kapag lalabas ng bahay para makaiwas sa Mpox. Ayon kay Health ASEC Albert Domingo, kaya namang maiwasang mahawa kung hindi madidikita ng balat ng taong infected. Bukod pa raw yan sa palagiang paghuhugas ng kamay. Ipaprioridad naman sa bakunahan ng mga frontliner, kabilang ang mga dermatologists oras na dumating na ang mga bakuna dito sa Pilipinas. Humiling na ang DOH ng 2,000 doses ng bakuna mula sa World Health Organization, pero uunahin muna ang Congo kung saan mataas ang transmisyon. Una nang kinumpirma ng kagawaran na 2 pang lalaki ang bagong kaso ng Mpox dito sa National Capital Region na maaari ng merong local transmission. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, suportado ng liderato ng iba't ibang political parties ang pagtugis ng Philippine National Police o PNP kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang joint statement, naninindigan sila na ginagawa lang ng pulisya ang kanilang tungkulin sa
paghalughog sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Narito ang report ni Milky Rigunan. Nagsama-sama ang mga leader ng iba't ibang political party sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas para suportahan ang Philippine National Police sa paghanap sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang alyansa ibinubuo ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Sila ay lumagda sa isang joint statement para ipahayag ang kanilang suporta sa PNP para magampanan nito ang legal na tungkulin. Inalabas ng alyansa ang pahayag sa gitna ng umiinit na tensyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City na pinasok ng mga pulis para maisilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy. Si Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado ay naharap sa kasong sexual abuse, child abuse at qualified human trafficking. Dumagdag din sa tensyon ang sigaw ng mga taga-suporta ng KOJC na magbitiw na sa kanyang pwesto si Pangulong Marcos. Ang statement ay nilagdaan na Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Executive Vice President ng PFP, House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, dating DILG Secretary Ronaldo Puno, Chairman ng NUP, dating Senate President Tito Soto, Pangulo ng NPC, at Misamis Oriental Representative Vicente Emano, National Director ng NP. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata, sexual abuse at human trafficking laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy, nanindigan ng Department of Social Welfare and Development na hindi sila mananahimik. Sa isang pahayag sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maninindigan ang ahensya pabor sa kapakanan ng mga biktima lalo na ng mga kabataan. Sabi ng kalihim, ang alegasyon ng human trafficking, sexual exploitation at pang-aabuso sa mga minor de edad ay di biro lalo na kung ang gumawa o sangkot dito ay isang taong dapat na nagpoprotekta sa mga sektor na hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Anya, sa bawat biktima ng pang-aabuso ay mayroong isang bata, mayroong nanay at magulang na mayroong isang pamilya na patuloy na magdurusa. Pilipinas. Bahagyang kumilos pahilaga ang southwest monsoon o hanging habagat at umiiral na lamang ito sa southern Luzon at Visayas. Bunsod nito, asahan ngayong araw ang masungit na panahon lalo na sa Mimaropa, Batangas, Cavite, Metro Manila at Palawan, habang magiging maaliwalas pero maalinsangan naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Magbaon pa rin ang payong bilang pananggalang sa mga localized thunderstorms mamayang hapon at gabi. Batay rin sa latest satellite image mula sa Pag-asa, bagamat may mga cloud cluster silang namataan, hindi naman ito tinatayang magla-landfall sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Wala ring bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, habang tinataya naman na patuloy na magpapaulan ang habagat hanggang sa darating na weekend o bago matapos ang linggong ito. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover naman ang mga tauhan ng PNP Special Action Force Sniper Team sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ ang 5 pinaniniwalaang DIY o do-it-yourself o improvised na pampasabog. Sa ulat ng pulisya, nadiskubre ang 5 bote ng Molotov cocktails sa ganap na 3:20 ng hapon kahapon na naglalaman ng gasolina at mitsa. Nadiskubre ang mga Molotov cocktails sa rooftop ng Jose Maria College sa loob ng KOJC compound. Nasa kustodiya na ng tauhan ng PNP SAF Explosive Ordnance Disposal ang mga na-recover na pampasabog para sa kaukulang disposisyon. Tumaas naman ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang mga numero para kay Vice President Sara Duterte. Git pa ng Okta Research, ito ang unang pagkakataon na naungusan ni Marcos si Duterte pagdating sa trust rating sa loob ng ilang taon. Pakinggan natin ang ulat ni Rose Babiera.
Bumawi ang trust and performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong tumaas batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. Samantala, naitala naman ang 3 hanggang 4% pagbagsak sa rating ni Vice President Sara Duterte. Batay sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta, pumalo sa 71% ang trust rating ni PBBM as of July 2024. Mas mataas ito ng 2% kumpara sa 69% na marka na naitala ng Pangulo noong Marso ng taong ito. Nasa 10% naman ang bilang ng mga hindi nagtitiwala sa presidente, habang 19% ang hindi pa nakakapagpasya. Tumaas din ng 3% ang performance rating ni PBBM. Mula sa 65% noong first quarter ay umakyat ito sa 68% ngayong second quarter. Malaking bilang ng mga nagsasabing nagtitiwala sila sa Pangulo ay mula sa Balance Luzon, sinundan ng NCR at Visayas Region. Samantala, nakitaan naman ang pagbaba sa kanyang trust and performance rating si VP Sara. Mula sa dating 68% ay bumagsak ang trust rating nito ng 3% at ngayon nasa 65% na lamang. Maging ang performance rating ng Vice Presidente ay bumaba ng 4%. Mula sa 64% noong unang quarter ng taon ay pumapatak na lamang ito sa 60% sa ikalawang quarter. Ayon sa Okta, makikitaan ang downward trend sa trust and performance rating ng BICE matapos itong magtala ng magkakasunod na pagbaba sa resulta ng parehong survey na isinagawa mula pa sa fourth quarter ng 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ito rin anila ang kauna-unang pagkakataon na nagtala ng mas mataas na rating si PBBM kay VP Sara sa loob ng 3 taon. Isinagawa ang survey na ito sa pamamagitan ng face-to-face interviews noong ika-30 ng Hunyo hanggang sa ika-5 ng Hulyo ng taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbubukas ng makasaysayang Paralympics, masisilayan din ang legendary action star na si Jackie Chan. Ang 70-year-old superstar kabilang sa mga magsisilbing torchbearer. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Kabilang ang legendary action star na si Jackie Chan sa mga napili bilang torchbearer para sa Paris Paralympics. Ang Hong Kong-born martial arts actor na kilala sa kanyang pangmalakasang stunts at acrobatic scenes natasang bit-biti ng Paralympic torch ilang oras bago ang opening ceremony. Maliban sa aktor, kasama rin sa naturang torch relay ang isang French actress at French dancer-choreographer. Ayon sa organizing committee, nasa 1,000 torchbearers ang paparada sa 50 bayan sa Paris. Aarangkada ang 2024 Paralympics mula August 28 hanggang September 8. Magunita na last April, ipinagdiwang ng legendary action star ang kanyang 70th birthday. Habang Nobyembre noong nakaraang taon, inanunsyo nito ang pagkakaroon ng global casting para sa panibagong Karate Kid movie kung saan napili ang aktor na si Ben Wang na napanood sa Disney Plus series na American-born Chinese. Maliban sa pagiging aktor at stuntman, nagpamalas na rin ang galing si Jackie Chan sa pagiging direktor, writer at producer. Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. Trabaho Party List tutugunan ang most urgent national concerns. Sa MBC TV correspondents, Northern Samar hindi nakararanas ng dengue outbreak sa kabila ng pagtaas ng kaso. Sa Hoy bawal yan. Babae arestado sa paggamit ng pekeng online receipts. Kasong kakaharapin, tutukan. Sa MBC TV Sports, dating Azcals coach pumanaw na sa edad na 76. At sa Showbiz Spotted, Aaron Villena, may revelasyon tungkol sa pananamantala umano sa kanya ng isang direktor. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Balak tugunan ng Trabaho Party List ang most urgent national concerns natin tulad ng kakulangan ng work opportunities at sumisipang inflation. Paniwala ng partido makatutulong ang mga plataporma nito sa paghatak ng mas marami pang investors at para sa skills development ng ating mga manggagawa. Nagbabalik si Edniel Parosa. Bilang pagkilala sa mga Pilipinong manggagawa na bayani ng makabagong panahon,
isusulong ng Trabaho Party List sa mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns ng taong bayan, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay. Sa dalawang survey na isinagawa, lumitaw na isa sa top choices ng taong bayan ng Trabaho Party List, kakibat ang pagturing sa mga isyu ng trabaho at inflation bilang most urgent national concerns ng mga Pilipino. Ayon kay Attorney Filemona Rey L. Javier, tagapagsalita ng grupo, ang kanilang layunin ay isulong ang mga solusyong nagpapatatag sa ekonomiya, magpaparami ng mga investors at magbibigay ng angkop na training para sa mga skilled worker. Naniniwala ang Trabaho Party List na mahalaga ang pagkakaroon ng representasyon nito sa Kongreso upang maisabatas ang mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawa. Hindi umano sapat na umasa lamang sa wage increase ang mga ito upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat ding isama rin ng party list ang mga non-wage benefits na magpapabuti sa pamumuhay ng bawat trabahador. Sa isang survey na isinagawa mula June 23 hanggang July 1, kabilang ang Trabaho Party List sa mahigit 20 party list na napipisil ng mga botante para sa darating na halalan, pasok sa ika-21 pwesto. Nilahukan ito na humigit kumulang 1 milyong Pilipinong sumusuporta sa kanilang plataforma ng panatag na trabaho at hanap buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang 28 anyos na bangkero matapos tamaan ng kidlat sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Pangasinan, 28 anyos na bangkero patay ng tamaan ng kidlat sa Alamino City. Labis ang paghihinagpis ngayon ng pamilya ng 28 anyos na si Alexander Rivera, boatman at residente ng Barangay Lukap sa syudad matapos itong masawi ng tamaan ng kidlat habang nasa dagat. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 5:40 ng hapon kahapon sakay ng bangka ang biktima kasamang pinsan na si Joshua Rivera, 25 anyos, para sunduin ang mga turista na nasa Quezon Island. Subalit biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng pagkidlat. Tinamaan ng kidlat ang ulihang bahagi ng bangka kung saan dito nakaupo si Alexander. Bumagsak ang biktima sa sahig ng bangka hanggang sa mawalan nito ng malay. Sinubukang dalhin pa sa Western District Hospital sa syudad, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Jonathan Estrada. Ligtas naman ang kanyang pinsan na si Joshua. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang getaway vehicle ng mga suspect ng pagnanakaw na kumuha ng 1.4 million pesos sa Gaisano Mall sa Barangay Palampas, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, nakita umano sa lungsod ng Batangas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nasser Ganha, hepe ng San Carlos City PNP, 2 lalaking nakabunet ang nakita sa loob ng nasabing mall. Napag-alaman na nilooban ng mga suspect ang Grace Pharmacy, Galion Enterprise, Young Luck Star Jewelry at Handyman na tinangay ang mahigit 1.4 million pesos na cash, tolls at jewelries. Dagdag pa ni Kanha, maliban sa 2 mga suspect, mayroong 3 mga kasamahan na naghintay sa getaway car na puting Mitsubishi Montero at pansamantalang naninirahan sa isang resort sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa patuloy na pagpapaigting ng pagsugpo ng illegal drugs sa ating bansa ng kapulisan, partikular sa lalawigan ng Bataan, umabot sa mahigit sa 1 milyong piso ang nakumpiska ng PNP sa mga drug suspect na nadakip sa loob ng 1 buwan mula July 25 hanggang ngayong buwan ng Agosto. Sa Shabu, nakumpiska ang nasa 167.7677 gramo, habang sa marijuana 0.9171 gramo, na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 1,140,930 pesos. At sa ikinasang 37 drug operation, nadakip ang 84 na individual na ngayon ay nasa likod na ng rehas na bakal. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kinumpirma ng Provincial Health Office sa pamamagitan ng Dengue Health Provincial Coordinator sa lalawigan na namamanage ng mga local government units ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lalawigan. Kasalukuyan naman ang ginagawang clustering. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ay walang dengue outbreak. Una nang sinabi ng Health Office na mula January hanggang August 19 ay umabot na sa 427 ang bilang nito at nadagdagan na ito matapos na may tala ang panibagong mga kaso. Patuloy naman ang panawagan ng provincial government ng Northern Samar na makiisa sa pagbuksan nito lalo pat patuloy ang paglaganap ng nasabing dengue. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, silipin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan sa Kingdom of Jesus Christ Compound dyan sa Davao City. Kasama ang ating provincial correspondent na si June Suter mula sa Aksyon Radyo Davao. June. Yes, ayon question ng abogado ni Pastor Kibuloy na si Atty. Estailito Torion ang pagdidrill ng mga pulisa ang gamit ang jackhammer sa bahagi ng compound ng KOJC. Ayon kay Torion, bago sa gumamit ng para mag-drill, kailangan pa nilang kumuha ng permit sa City Engineers Office. Ito'y batay sa National Building Code. Dahil ayon kay Torion, maka-apekto ito sa structural stability ng building at delikado din na magkababa ng building. Sinabi ba ni Torion na kailangan nilang magkuha din ng court order bago na gamitan ng jackhammer dahil hindi naman sigurado na nandiyan si Pastor Kibuloy. Dahil naalala ni Torion nung gumamit sila ng heartbeat ay palpak na heartbeat ng daga at tubo ang kailangan nakita. Iginitit at Torion na maraming nilabag na batas ang ginawa na paggamit ng jackhammer ng kapulisan na private property ng KOJC. Samantala, ang sitwasyon naman ngayon dito sa trapiko sa lungsod ng Davao ay bumper to bumper na dahil hindi pa rin pwedeng madaanan ng sasakyan ang area ay barikada pa rin ang mga kapulisan sa kalsada. Kaya ngayon, parado ang area ng Barangay Sasa dahil dito na lahat ng sasakyan kaya hindi ito naramdaman kahapon dahil holiday nga, ngunit ngayon pasok na traffic sa area ng Barangay Panakan, Barangay Tibungko, Bunawa sa Barangay Lasang. Mula dito para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Maraming salamat, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Arestado ang isang babae matapos itong mahuli na bumibili ng mga construction material online gamit ang mga peking resibo. Ano kaya mga kasong kakaharapin ng suspect? Alamin sa report ni Rose Babiera. Isang 32 anyos na babae ang arestado matapos mahuling gumagamit ng mga peking resibo sa pamimili ng mga construction material online. Batay sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, bumili raw ang suspect ng mga construction material at binayaran ito sa pamamagitan ng bank transfer. Nang kumpirmahin ng negosyanteng biktima ang mga transaksyon, ay napag-alamang peke ang mga screenshot ng resibo na ipinadala ng babae. Saka po nalaman ng biktima na peke ang mga pinadala niya resibo nang i-check na nila na walang pumapasok na bayad sa kanilang bank account. At dalian po silang nagpunta sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. At naaresto si alias Camille mula sa Pampanga sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Naharap ang suspect na ito sa kasong swindling at estafa na paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, kaugnay ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, depende sa halaga ng kanyang na-scam. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Samantala, sumiklab po ang isang sunog sa bahagi ng NBBS sa Navotas kaninang bago magtanghali. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Live si RH23 Edwin Duque. Edwin. Yuel, sa loob lamang ng 5 o 7 minuto
nang deklarang first alarm itong sunog ay umabot agad ito ng second alarm na idineklara alas 11:20 at alas 11:27 nang ideklara ni DSFO1 na Carlo Dichazo na second alarm na itong sunog. Unang ayon sa mga kapitbahay nila rito ay unang nasunog ang bahay ni Nani Duhay Nungsod na dahil gawa ito sa light material na ikinadamay ng tatlo o mahigit sa tatlo pa. Dahil ngayon ay nasa mapping operation pa rin ang isasagawa ng Bureau of Protection o sana ay isa sa mga bahay ng tatay nitong si Kevin Cervantes, ang isa sa mga pulis na sa dito sa Nabutas ang nadamay yung bandang likuran. Mabuti na lamang UL ay gawa sa concrete itong mga bahay dito kaya hindi agad sumiklab o lumawak pa yung sunog, pero makikita mo yung alerto ng Bureau of Protection at mga volunteers group na nandito ngayon dahil kinaikutan itong napakalawak na compound. Kung makita mo, sala-salabat yung mga wire ng mga bahay, kaya hindi mo lang kung saan nagmula yung sunog. Ayon sa informasyon, walang kuryente itong bahay ni Nani Duhay Nungsod dahil pinagtataka nila kung paano ito nasunog. Patuloy na nagsasagawa na investigation ngayon ng Bureau of Protection ng Nabutas kung ano saan nasunog at kung magkano ang pinsala ng sunog na naganap dito sa ito sa Isla Puting Pato, dito sa NBBS sa Nabutas. Sa ngayon, dito pa rin yung persa ng pamatay sunog at nagbabantay din ang persa ng Nabutas sa pulis para mabantayan yung mga gamit na inilabas ng mga residenteng nataranta. Kahit yung mga PWD na may mga pansalan dito ay agad na ilabas upang maiwasan kung sakali sumiklam sunog, pero sa awa ng Diyos ay wala na. Fire out na itong sunog dito sa Isla Puting Pato, dito sa Nabutas. Maraming dito sa Nabutas, ako sa Edwin Duque nagulat sa Lisa Reyes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, nagluluksa naman ng mundo ng football sa pagpanaw ng dating coach ng Philippine National Football Team na si Sven-Goran Eriksson. Pumanaw ang Swedish coach sa edad na 76 matapos matalo sa masalimuot na laban sa pancreatic cancer. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Pumanaw na ang dating Ascals head coach at Swedish football manager na si Sven-Goran Eriksson sa edad na 76. Magugunitang Enero ngayong taon, inanunsyo ni Eriksson na mayroon nitong pancreatic cancer. At kahapon, inanunsyo ng mismong mga anak nito sa publiko gamit ang kanyang website ang nakalulungkot na balita. Kasabay nito, pinasalamatan din ng mga anak ni Eriksson ang mga taga-suporta na nagbigay lakas sa kanilang ama noong nakikipaglaban ito sa cancer. Kilala si Eriksson bilang kauna-unahang foreigner na naging coach sa English National Football Team taong 2001 hanggang 2006. Dito, dinala niya ang team sa quarterfinals appearance noong 2002 at 2006 sa FIFA World Cup at 2004 naman sa Euros. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Swedish coach na pangunahan ng Philippine National Football Team na kilala pa noon bilang Asgals mula October 2018 hanggang January 2019. Sa ilalim ni Eriksson, nakapasok sa semifinals ng 2018 AFF Suzuki Cup ang Nationals. Ngunit natuldukan din ang pagiging coach nito sa Ascals matapos ang winless run noong 2019 AFC Asian Cup. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng mga paglalahad ng ilang personalidad tungkol sa nangyayari umanong pang-aabuso sa showbiz industry, may revelasyon din ang aktor na si Aaron Villena. Ang aktor binalikan ng isang karanasan noong nagsisimula pa lamang at pinasaringan ang direktor na nanamantala umano sa kanya. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Biktima rin umano ng pananamantala ang aktor na si Aaron Villena noong nagsisimula pa lamang ito sa industriya. Ito ang revelasyon ng aktor sa pamamagitan ng isang IG story tungkol sa isang di pinangalanang direktor. Paglalahad ni Villena, kinailangan itong maglagay ng plaster noon para sa isang eksena upang matakpan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Ngunit pinaalis daw ng sinasabing direktor ang mga taga-production na nag-a-assist sa kanya. At ang direktor daw mismo ang nagpresentang maglagay sa kanya nito. Ngunit bilang baguhan ay tila wala raw itong magawa kundi umuo na lamang sa nirerespetong direktor.
Minsan na rin daw bahagyang napag-usapan sa isang programa ang bagay na ito, ngunit pinili ni Villena na hindi pangalanan kung sino ang nanamantala umano sa kanya bilang respeto rito. Kung kahit sa ngayon, payo nito sa taong tinutukoy ay manahimik na lamang ito tungkol sa naturang usapin dahil noon man o ngayon ay never daw magiging tama ang ganoong gawain. Ang pahayag na ito lumabas kasunod ng mga balita tungkol sa inihaing reklamo ng young artist na si Sandro Mulak, gayon din sa paglalahad ng singer na si Gerald Santos tungkol sa nagaganap umanong pang-aabuso sa showbiz industry. Para sa MBC TV Network News, ito ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan ng mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.